Pagpalang araw po, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay mag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon sa poemen, ang Biblia ng mga pastor. Magpapasko na naman po. Merry Christmas nga pala. Sakali man po, walang Christmas po sa inyo, talagang ganun eh. Yung mga Merry Christmas, alam niyo po, yung selebrasyon ng Pasko, kanya-kanya po yan. Kanya-kanya. Kung gusto niyo mag-celebrate, di mag-celebrate kayo. Kung ayaw niyo naman, di wag. Ganun lang yun. Pero wag kayong makikain, ha? Ang mahirap kasi, yung sinasabi nilang wala daw Pasko sa kanila. Pero makita mo, nakikikain sila. Yan ang masamang ugali. Ako meron ako nakasamang mga... Meron akong nakasama sa trabaho. Simba, miyembro sila ng simbahan walang Pasko. Pero kasama sila sa mga selebrasyon. Kasama sila sa mga inuman. Isa napulutan pa nga nila, dinuguan. Kaya biniro siya. Sabi, di ba bawal sa inyo dinuguan? Sabi nung nagtanong. Di naman nila nakikita. Okay nga naman na. Di naman nila nakikita. Tama nga naman. Kaya kanya-kanya lang. Ang mahirap yung sasabihin mo lang Pasko sa inyo, pagkatas makita kanila nakikipag-celebrate sa mga may Pasko, yun ang masakit. Naalala ko po, sige, wag na. Dalawa pa yung asawa niya eh. O yung isa, tinira pa sa isang bahay. Hallelujah. Yung isa kasama ko. Talaga. Ay. Alam niyo yung... Wag na. Sa Biblia po, ang Pasko ay napakahalaga. Napakahalaga ng Pasko. Kasi yung iba kasi ang tinitingnan kasi nila yung pinupunto nila, wala naman daw nakasulat na December 25 sa Biblia. Ba't mo hinaharap yung December 25? Ang hanapin mo, meron bang ipinanganak na tagapagligtas? Yun ang mahalaga dun eh. Yun ang diwa nun. Yung event, yung pangyayari. Ito napaka-hipokrito ng mga ibang reliyon eh. Para lang nila masabing walang Pasko sa kanila, ang ginagawa nila, wala daw sa Biblia. O tama, wala ka naman talaga mababasa December 25 dyan eh. Pero may pangyayari. Merong ipinanganak. Yun ang mahalaga. Yun tagapagligtas na binigay. Hindi yung kung ano-ano pang kanyang mga rason eh. Sige Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo. Buksan ang puso't kaisipan ng bawat isa upang kami po ay makaunawa ng gusto pag-inabangan namin ng iyong turo't aral. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Itong ang isang malaking issue pa rito, alam nyo pa kung alin? Yung nagpapastol ng tupa sa gabi. Kasi kung
Yun ay December daw. Nagyayelo sa lugar na yon. Siyempre, meron ba mamamastol ng gabi ko, nagyayelo, di malamig yun. Di wala. Ayun, maraming mga espekulasyon. Meron nagsasabing Abril or Mayo. Meron man nagsasabi September or October. Hindi, kaya nga po sinasabi ko sa inyo, ang pinakadiwa ng Pasko, yung pangyayari. Meron bang pinanganak? Meron. Sino yung pinanganak? Si Jesus. Anong sabi dito? Tignan nga natin yung hula. Sa libro ng Isayas. Kaya wag po kayong magpabudol sa mga nagmamagaling. Na sabi lo, wala naman sa Biblia yan. Napakadali ng solusyon niya. Pinoproblema nyo. Ang laki ng inyong problema. Dito sa Isaiah 7:14. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandahan. Maglili ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin pangalang Emmanuel. Ano po, ang pangalan Emmanuel. Dito sa footnote, sa wikang Hebreo, ang kahulugan ng pangalang ito'y kasama natin ng Diyos. Yun. God with us. Dito yun sa Mateo. Yung ula, nakasulat naman dito sa Mateo. Tignan natin. 23, 1:23. Maglili ang isang birhen o dalaga, birhen, at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawaging Emmanuel. Tatawagin itong Emmanuel, close parenthesis, sa kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Paano mo makakasama ang Diyos? Di natural, sasampalataya ka doon sa isinilang. Pag sumampalataya ka kay Jesus, sasamahan ka ng Diyos. Kasi anak siya ng Diyos. Ano po? Anak siya ng Diyos. Mahirap ba yun, kaibigan? Walang kahirap-hirap. Maniwala lang kayo sa nakasulat sa Biblia. Tingnan ninyo ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa 1. Sa 14. 6. 1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Kita nyo? Anong sabi ng ating Panginoon? Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. So, dalawa. Father and Son. Kaya sasamahan po kayo ng Diyos. Tingnan nyo dito sa 1:35, 36. Simulan natin 34. Ang isinugo ng Diyos ay magpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. 35. Iniibig ng Ama ang anak, at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. 36. Ang sumampalataya sa anak kay Yesu ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay
Sa halip manatili sa kanya ang puot ng Diyos. So, ang gusto ng Diyos, sumampalataya tayo sa kanyang anak at sumunod. Oh. Pero pag hindi ka sasampalataya, hindi ka susunod, mapuputan Diyos sa iyo, kaibigan. No? Hindi ka sasamahan ng Diyos pag hindi ka sumampalataya sa kanyang anak. Kaya yung anak, yung Yesus, ibinigay niya para sa ating mga tao kasi mahal tayo ng Diyos. Nakalagay po yan sa 1:16-17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisisang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. 17. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan o sangkatawan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya yung pinanganak ni Maria, yan ay tagapagligtas. Kaya nga si Maria, nasa sinapupunan pa lang si Jesus. Ito ang salita ni Maria. Lucas 1:46-47. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. 47. At ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. O kita nyo? Nasa sinapupunan pa lang si Jesus, nagagalak na si Maria sa tagapagligtas. Si Jesus po ang tagapagligtas. Kaya po binigay kasi nga hindi natin kayang iligtas sa sarili natin. Kasi nga nagkasala tayo sa Diyos at mabigat ang ating kasalanan. Mabigat ang ating kasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, binigay ang kanyang anak. So anong dapat natin gawin? Sumampalataya at sumunod sa kanya. Kay Jesus. Ito po. Sumampalataya at sumunod. Ayon sa 1:35-36. Lagi niyo po tatandaan yan, kaibigan. Kailangan natin ng Jesus na ito para sa ating kaligtasan. Kaya sa ayon sa gusto, dito, meron nakasulat dito. Sabi niya, ni Jesus 1:15-5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ayun. Apart from me, you can do nothing. Kapag hiwalay ka kay Jesus, wala ka talagang magagawa, kaibigan. Yan ang pinakadiwa ng Pasko. Ibig sabihin ng Pasko, Christ's birth, kapanganakan ni Jesus. May reliyon naman, sila daw mayroong Pasko, pero hindi naman sila nagdidiwang ng Pasko. Magulo ito eh. Sabi niya, kami may Pasko, pero hindi sila nagdidiwang ng Pasko. Di ba magulo yan? Magulo yan. Ito yung wag na tayo babanggit ng mga pangalan ng sekta ng reliyon. Baka meron nakikinig na masasaktan lang sila. Basta orihin nyo na lang ang mga reliyon nyo. Kung reliyon kayo nagsasabi yung inyong puno na meron kayong Pasko pero hindi kayo nagdiriwang. Yan din ang sinasabi ng ibang mga nagdidiwang ng Pasko. Pinagmamalaki nila, wala daw Pasko sa kanila, pero nakikikain naman sila sa mga nagdiriwang ng Pasko. Kung talagang walang Pasko sa inyo, alam nyo maraming mga simbahan walang Pasko.
Pero pansinin nyo, itong mga walang Paskong ito, talagang nagkikikain talaga sila sa mga nagpapasko. Yung nagdiriwang ng Pasko. Siyempre, hindi na maiwasan pag nayaya ka eh. Bawa, kakilala mo, kaibigan mo, halika pare, kain ka muna sa bahay. Siyempre, paunla kami eh. Hindi. Kanya lang, kung ako lang kung walang Pasko, ako sinasabi ko, wag kayong pag niyaya kayo, tanggihan nyo na lang. Sabihin nyo na lang sa kanilang totoo, pare, pasensya ka na. Kasi hindi kami nagdiriwang ng Pasko. O wala kaming Pasko sa aming simbahan. Pero yung sabihin nyo wala kayong Pasko, pagkatapos nakikita kayo kumakain sa iba, sa may nagdiriwang. Kaya sabi ng iba, ang tatakaw pang kumain. Yun ang malupit. Alalakas pang kumain. Tapos gusto nila pag-uwi, meron pa silang take-out. Hindi ako may sabi niya, narinig ko lang sa kanila yan. Alam niyo, napakagandang magdiwang ng Pasko. Kaya nga lagi ko pa sinasabi, huwag kayo tumanggap ng regalo sa diwa ng Pasko. Bawa sa kumpanya nyo. Pagka Pasko maraming kumpanya nagdiriwang, exchange gift dito, exchange gift doon. So, pagka magdidiwang sila, yung kapwa nyo empleyado, lumayas na kayo. Manindigan kayo. Para huwag kayo pati relino nyo, mapupulahan kasi. Pati relino ninyo, mapupulahan. Naalala ko nung araw, may nangangaroling. Yung natapatan niyang parlor, sabi nung yung nasa parlor, sabi niya doon sa nangangaroling, ilabutan ng sobre, siyempre. Alam mo naman yung caroling yun eh. Magkakalob ka kahit pa paano. Sabi nung sa parlor, ay, walang Pasko sa amin. Ang gusto niya raw, yung sobreng walang tatak. Kasi pagka may sobre may mga tatak, Merry Christmas, ang mga nakalagay. Ang gusto niya daw walang tatak. Nagkataon pala yun nangangaroling. Dalawa pala yung sobre niya. Meron pala siyang bukod na walang tatak. Natawa ako. Alam niyo, siyempre kaya sinabi niyang gusto ko yung sobre walang tatak. Iniisip niyo, walang dala. Yung nangangaroling. Hindi niya sukat nakalain meron siya sobre walang tatak. hindi siya nakaligtas. Pero walang Pasko sa kanila. Yung parlor niya, walang dekorasyon ng Pasko. Oh. sabi no nangangaroling. Di bali po, meron ko sobre dito walang tatak. Walang kumbaga sa chess, na-checkmate. Na-checkmate siya. Siyempre, tinanggap niya yung sobre. Kumanta sila ng mga Christmas carol. Naglagay siya na 50. Naisahan. Akala niya maisa niya yung nangangaroling. Ala.
Kaya kung minsan mahirap din yung mga hindi mo sukat akalain, nakahanda pala yung caroler. May dala sobre na wala rin pala tata. Natawa. Alam nyo, nakakatawa nga talaga yung pag ganyan. Isipin mo, sabi niya, walang Pasko sa amin. Tapos sabi niya, kaya ayaw ko nang may tatakis sobre. Alam nyo kung minsan mas maganda manindigan ka na lang eh. Talaga pong, alam nyo, pag Pasko, joy to the world, the Lord is come. Nakalagay sa Biblia yan eh. Kaya nga pag Pasko, kahit walang Pasko sa kanila, nakikita ko masaya sila eh. Kanya lang dahil sa reliyon nilang, hindi ko alam anong klaseng reliyon ang meron ng mga ito. At kasi nagpapauto kayo sa inyong mga founder. Huwag kayong magpauto. Ma'am. Huwag kayong magpauto. Magbasa kayo ng Biblia. Minsan, sabi pa nung walang Pasko eh. Sabi niya, wala naman nakasulat na Merry Christmas dyan ah. Sa Biblia, sabi niya, yung may Pasko, meron sa Biblia, meron nakalagay Merry Christmas sa likod. Ayan o. Parang ganito ha. Doon sa likod, nakalagay na Merry Christmas. Nakakatuwa ang mga ito. Alam niyo kung minsan, no, hindi naman sa ako natatawa lang ako sa kanila. Kasi na-checkmate sila. Tandaan nyo, ang diwa ng Pasko po pagdiriwang. Nagdidiwang po tayo, hindi dahil sa Pasko. Nagdidiwang tayo dahil meron tagapagligtas na binigay ang Diyos. Wala pong iba kundi si Jesucristo. Kung wala pong binigay na tagapagligtas, walang Pasko talaga. Tignan nyo po kung anong saya po ng mga anghel nang sila po ay panguli. Dito sa Lucas, naalala ko yung mga ganyang karanasan eh. Anong nakalagay dito? Dito sa Lucas 2:13, biglang lumitaw kasama ang anghel ang isang malaking ukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos sa tumahawit. 14, papuri sa Diyos sa kitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kita nyo, kapayapaan ang dulot ng Pasko. Kapayapaan, peace. Tandaan nyo po yan. Kita nyo po ano nakalagay? Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kaya napakaganda ng Pasko. Kapurihan po ng Diyos yan. Po, tandaan nyo, magdiwang po kayo. Hindi naman kasalanan yung kaibigan. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi naman po kasalanan yon. No. Sige po, hanggang dito na lang mga ating munting video. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Merry Christmas po sa inyong lahat.
Bye-bye. Ang diwa ng Pasko, si Jesus.